Laga tayo ng baka ngayong gabi. May beans tayo, cabbage, tsaka pechay Tagalog. Tsaka ito na ang onion, daw na sibuyas, onion leeks. Ayan yung ating baka, naka-pressure cooker. Mamaya buksan natin yan, baka malambot na. Ito, tumutulong na, ibig sabihin malambot na ito. So, bubuksan na natin. Ayan na, palalamigin na natin para mabuksan natin yung ating pressure cooker. Kasi di natin sa pwedeng buksan agad gawa nung sasabog sa ating mukha. Ayan na, lumutang na yung taba-taba. Malambot na. Tapos ito yung laman. Malambot na rin guys. So, pwede na. Isasalang natin ulit yan. Tapos lagay na natin yung gulay. Ilalagay ko na una yung beans kasi medyo mas matigas yan kaysa sa pechay at saka doon sa repolyo. Eto na. Kumukulo na. Oh. Kumukulo na ang amin dinagang baka. So, ilalagay ko na tong repolyo. Isunod na naman natin itong pechay. Sa dami po ng gulay na linagay ko, nag-apaw-apaw po. Kasi, konti lang ho yung laman eh. Kaya puro gulay na lang linagay ko dyan. Ano lang po itong binili ko kasi, 2 kilo na baka, laman at saka yung buto-buto. So, anong mahal din ng 1 kilo, 380 po yung kilo. Kaya hanggang 2 kilo lang yung kaya namin bilhin. Kasi wala na kaming budget. Yan. Ano lang naman to, every 2 months, doon kami nagkakarne kasi more on isda kami at saka gulay talaga. Kasi hindi naman advisable yung laging karne kasi yan ang mismong papatay sa atin pag araw-arawin natin yung karne. So, takpan ko na muna para lumambot na siya. Bubuksan ko na. Ayan, kumukulo na siya. So, kailangan yung gulay natin ay half cook lang. Hindi siya dapat lutong-luto. Para yung vitamins ng ating gulay ay manatili pa rin sa kanya. So, hindi na siya. Ito. Sunod na. Luto na po ito. So, hanggang dito na lang ito guys. At kami ay maghahapunan na dahil ako ay nagugutom na. Ayan po, nasa ilalim kasi yung laman. Ayan guys. Ayan. So, hanggang dito na lang po ito. Bye!